Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 147 at 148 sa manhwa series ng Solomax Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Literal na mas lalo nga lamang nakadama ng masidhing galit etong si Shan mula sa naging pahayag ni Wuliang at ninais etong nasabing individual ang kanyang unang paslangin. Ayon naman kay Baek Shaolin ay isang araw malaking kaangalan etong pagkilos na isinasagawa ng kanyang kasamahan. Alam nga rin daw niyang matindi ang galit nito laban kay Jin Yuk. Subalit ang gawin ito laban sa taong nakakalamang sa posisyon ay dapat nga raw pinag-iisipan muna niya ng maigi. Hanggang sa bigla na nga lamang siyang nakadama ng sakit sa likurang bahagi niya at nakita etong si T-Bone na nakangiti habang hawak-hawak ang isang krayom na nagtataglay ng pampatulog. Agaran nga itong nakadama ng pagkahilo na mabilis namang sinalo nitong alagad ng ating pangunahing tauhan at kunwaring hinila ito na para bang isang sugatang individual sa pakikipaglaban. Naging mainit nga ang bakbakan nitong dalawa habang bagyang di nga makapaniwala etong binata sa ikinilos ni Shan at mabuti na nga lamang di umano at naroroon etong si Wuliang. Dooy mas minabuti na nga niyang ituon muna ang kanyang atensyon sa demonyong si Antrad at tanging hinahangad na sana nga daw ay agad nang magawa ni na Alice na mahanap ang rebulto na nagsamon sa mga high-ranking demons. Hindi naman nagtagal at nagawa na iyon ng grupo nitong babaeng vampira at kanilang nasilayan ang nakakadiring resulta ng pamamaraan ng necromancy. Ayaw ngang mabahira ni Alice ng ganung bagay ang kanyang mga kamay kung kaya't etong si Andrea na lamang ang inatasan niyang magsagawa ng pagkilos. Nakaagad nga rin siyang sinunod ang kanyang kautusan at sinuong ang butas na kinaroroonan nitong rebultong nagbago na ng kainyuan. Ginamit nga niya ang kanyang skill na Fanatic's Judgment at direktang nagdulot ng malakas na pinsala sa nasabing bagay. Napahanga naman etong si Alice sa nagawa ni Andrea. Sa kabila ng ito pa lamang, ang unang pagkakataon na napasabak ang nasabing batang babae sa isang tunay na laban. Pinuri nga din niya ang metikulosong spell na nilikha ng demonic humans. Subalit gamit nga lamang ang kanyang skill na Technique Destruction ay madali lamang niyang tuluyang nasira ang bagay na nag-uugnay patungo sa mundo ng mga demonyo. Ang nasabing pangyayari nga ay agad na napuna nitong demonyong kasalukuyang nasa Holy Empire. Subalit hindi naman ito nabahala, buwat nang nakatitiyak nga daw itong nasa kanyang palad ng tagumpay sa naturang laban. Makikitang malubha nga ang pinsalang natamo nitong dalawang sadistang magkapatid at mas natatakot pa nga sa sermong posibleng aabuti nila mula kay Jin Yuk. Nagsagawa na nga ng pag-atake etong demonyong si Eshel Kilim. Subalit pumagitna naman etong si Archbishop Sabana at mariing sinambit na hindi siya makakapayag na mamatay ang mga kaibigan nitong si Teresa. Atin namang makikita ang nasabing dalaga na ginamit na rin ang skill na Sacred Fall at direktang tumama sa demonyong naroroon. Literal na ubos na nga ang lakas nilang lahat pagdating sa pakikipaglaban. Subalit wala man lamang mababakas na anumang pinsalang natamo ang naturang high-ranking demon sa kabila ng napakalakas na pag-ataking tinanggap nito. Aminado nga etong si Teresa na sa kabila ng nawala na ang pinagmumula nito ng mana ay nananatili pa rin itong napakalakas kung kaya't napagpasyan nga niyang gamitin na ang natitirang paraan para sa pakikipaglaban. Nauunawaan naman ito ng nasabing Archbishop, subalit nababahala din siya sa posibleng mga negatibong reaksyong maidulot para sa ibang mga madreng naroroon at habang buhay siyang kamuhian ng mga ito. Ayon naman sa dalaga ay alam niya ang bagay na iyon, subalit handa siyang akuin ang nasabing pasakit tanging maprotektahan lamang ang lugar at mga taong mahalaga para sa kanya. Muli ding ipinakita sa atin etong high-ranking demon na si Antrad na napuna nga rin itong si Chun Yusung ang pagbabago sa laki nitong tinataglay na ngayon nga raw ay dihamak na mas lumiit na kung ihahambing sa orihinal nitong kaanyuan. Masaya nga etong si Jin Yuk buwat nang nagtagumpay nga raw etong sina Alice sa misyong kanilang isinagawa. Subalit kanyang binigyang diin na kinakailangan pa rin nilang maging maingat sapagkat kahit nga raw lumiit na etong si Antrad ay hindi ito nangangahulugang mas mahina na ito kaysa kanina. Hindi nga nagustuhan itong demonyo ang kanilang ginawa at nagbanta na kung buong akala nga daw ng mga ito ay magagawa nila siyang matalo buwat sa nawala na ang daluyang nag-uugnay patungo sa Demon Realm ay nagkakamali sila. Ginamit nga ni Antrad ang skill na Flame Helix patungo sa dalawa na agad namang dinepensahan nitong si Jin Yuk gamit ang Shield of Perseus. Subalit maliban sa kanilang dalawa ay makikitang nagdulot naman ito ng malubang pinsala sa lahat ng mga individual pang naroroon. Kung kaya't agarang nagbigay ng utos etong si Jin Yuk para kina Baeksa
nalisanin na ang lugar na ito at silang dalawa na lamang ni Chun Yusong ang haharap sa demonyong si Antrad na mabilis namang tinugon nitong kanyang alagad mga master. Nabigla nga din etong dalawa sapagkat mas naging agresibo pa nga etong nasabing high-ranking demon at mas piniling siya na ang magsagawa ng mga pag-atake laban sa kanila. Nagawa naman itong maiwasan ni na Jinyuk na ikinatuwa pa nga niya at hiniling sa mga ito na sana nga raw ay huwag silang agarang mamatay. Aminado etong si Chun Yusong na hindi nagbago ang lakas nito kumpara sa kanina, bagkus mas lalo pa nga daw bumilis ang pagkilos. Problemado nga siya at walang maisip na paraan upang magawang manalo laban sa isang high floor demon. Napuna naman itong si Jinyuk ang pangamba sa pagmumukha nitong kanyang stalker kung papaano nila magagawang manalo laban sa halimaw na nasa kanilang harapan. Do'y ginamit na nga niya ang skill na Grave of Swords at nakangiting isinaad na manood nga daw siyang mabuti sapagkat ipapakita niya sa kanya ang isang bagay na tinataglay ng isang high-skilled player. Kasabay nga rin noon ay makikita ang kasiyahan sa pagmumuka nitong sadistang magkapatid sapagkat tuluyan na nga nagpasya etong si Teresa na makipagpalitan dito kay Nona. Ayon pa sa binata na kanyang ipapamalas kung papaano manalo sa kahit gaano pa kahirap na sitwasyon mga master. Agarang nag-umpisa nga ang bakbakan sa pagitan ng demonyong si Ezekiel Lim laban kay Nona at ang masilayang nakikipaglaban etong dalaga habang nasa ganoong kaanyuan ay labis na hindi nagustuhan ng ibang mga madreng naroroon. Ngunit ayon naman kay Archbishop Sabana na hindi ito ang tamang oras para sa nasabing usapin at dapat na mag-focus sa kasalukuyang sitwasyong kanilang kinakaharap. Hindi nga nagugustuhan nitong si Ezekiel Lim ang ginagawa nitong si Nona at ginamit nga ang isa sa kanyang mga skill upang lumika ng mga matatalim na galamay mula sa ibabang bahagi nitong corrupted na Saintess. Subalit do'y nakisali na rin etong dalawang sadistang magkapatid at mabilis na winasak ang nasabing bagay at mariing binigyang diin na di sila makakapayag na may hindi magandang mangyari para dito sa babaeng labis nilang hinahangaan. At ang payag ng ito ay literal namang nagustuhang marinig nitong si Nona at muling naganda para harapin etong high-ranking demon na nasa kanilang harapan. Sa ibang dako naman ay ipinakita din sa atin etong nahihirapang si Wu Liang laban dito sa player na si Nam Gongshan. Ayon pa nga dito ay isa nga daw malaking hangal etong kanyang kaharap sapagkat nakatitiyak siyang magmula pa nung unang beses na maglapat ang kanilang mga espada ay napagtantunan nito na hindi siya mananalo. Kung kahit bakit pa nga raw ba ito patuloy na lumalaban para sa kapakanan nitong hambog na si Jinyuk sa kabila ng alam na niyang wala siyang laban kontra sa kanya. Sinagot naman siya ni Wu Liang na totoong kakaibang tao etong kanyang individual na pinaglilingkuran na nagtataglay ng mga kahangahangang abilidad at maging ang sadistang parte ng kanyang pagkatao na literal na natutuwang pahirapan ang iba. Subalit ang maging bahagi sa panig nitong kanyang bossing ay nagbibigay sa kanila di umano ng seguridad na manalo kahit gaano pa kalakas ang kanilang kalaban. At maging etong si Chun Yusong nga ay nakadarama din ng ganoong bagay habang pinagmamasdan etong si Jinyuk. Dagdag pa nga ni Wu Liang na iyon nga daw ang kanyang rason kahit gaano pa kalakas etong si Shan ay patuloy siyang lalaban para sa kapakanan nitong ating pangunahing tauhan mga master. Eto ngang sina Chun Yusong ay magkasamang hinaharap si Antrad sa kasalukuyan na napagtanto na kahit hindi literal na mapanganib etong si Jinyuk ay nagagawa naman itong maiwasan ang mga atake kasabay ng dahan-dahang paghigop ng kapangyarihan niyang tinataglay. Bagyang naiinis nga itong nasabing demonyo at inactivate ang kanyang skill na Special Battlefield gamit ang kanyang mental world na Fury Hell of Spirits. Gamit ang nasabing mental world ay nagagawa nga raw nitong pataasin ng 20% ang lakas nitong si Antrad at muling tinawag ang kanyang napakaraming bilang ng demon minions na agad ngang pinalibutan ang direksyon nitong dalawa. Maya-maya, sa utos nga nitong si Antrad ay mabilis ang mga itong sinugod ang magpartner. Kahit nga sila ay napakahusay na mga manlalaro, ay ipinakita namang literal na nahihirapan nga sila sa walang humpay na bugso ng napakaraming demonyo sa bawat sulok ng kanilang mga paningin. Dito nga ay inatasan na ni Jinyuk na gamitin nga raw ni Chun Yusong ang kanyang skill na battlefield selection at kaniya ding ihahanda ang kanyang sariling mental world. Hindi nga siya nauunawaan itong kanyang stalker sapagkat posibleng masaya nga lamang daw ang kanilang mga lakas at hindi maging epektibo ang kanyang naiisip na plano. Ngunit binigyang diin naman itong ating pangunahing tauhan na magtiwala lamang sa kanya etong si Chun Yusong. Wala na nga daw silang tsansang manalo sa kasalukuyan laban kay Antrad. Kung kaya't kanila nga daw gagamitin ang sariling mental barrier nito upang siya ay mapabagsak. Kasunod nito ay nagiwalay nga silang dalawa
habang talagang naiinis etong kanyang stalker sa patuloy nitong pag-aastang bossing kasabay ng pag-activate ng skill niyang battlefield selection at kanyang pinili etong tinatawag na Sanctuary of Swords. Agarang kumilos naman etong ating pangunahing tauhan at gumawa ng sitwasyon upang ang mental world nitong kanyang stalker at ni Antrad ay magbanggaan sa isa't isa. Hindi nga makapaniwala etong si Chon Yusong na may abilidad din etong binata na makalika ng sarili niyang mental world. Ngunit ang salitang imposible nga talaga ay sadyang wala sa bukabularyo nitong si Jin Yuk pagdating sa loob ng Tower of Trials. Pumesto nga siya sa mataas na bahagi ng naturang mental world ni Antrad at sinimulang i-activate ang sarili niyang abilidad. Paliwanag nga nitong demonyo na nakadepende nga daw sa pangunawa ng isang individual ang abilidad nitong makalika ng mental world at buong pagmamayabang pa nga nitong imposibleng mahigitan ng isang pipitsuging individual ang isang kagaya niyang namuhay na ng mahigit 10,000 taon. Natawa nga lamang etong binata sa kanyang naging payag para sa isang demonyong tanging nasa ika-4 na palapag ng tore. Kaya't aniya ay ipapakita nga raw nito sa kanya kung papaano nito ibababa ang kanyang kahambugang tinataglay. Samantalang sa Holy Empire naman ay makikitang nakandusay na nga sa lapag etong magkapatid, habang etong si Nona naman ay kapit-kapit nitong demonyong si Eshekelim nang nakatiwarik at napapahanga sa lakas nitong corrupted na paladin. Ngunit sa huli ay napagpasyan pa rin itong high-ranking demon na tuluyang paslangin etong si Nona hanggang sa ipinakita nga sa atin na may gumawa nga ng skill na tinatawag na Black Hell's Emperor Scream at matagumpay na naputol ang isang braso nitong si Eshekelim at nakawala mula sa kanyang pagkakahawak etong corrupted na Saintess. Natanong nga siya nitong individual na dumating kung siya nga daw ba ang dalagang nagngangalang Teresa. Napangiti naman dito sa kanyang naging payag etong si Nona at hinulaang siya marahil ay ipinadala nitong si Kang Jin-Yuk sa nasabing lugar. At ito nga ay walang iba kundi ang mismong Dark Emperor mga master.